Yo, what's up? Battle review na naman tayo. Sabi ko nga, i-marathon natin yung 1 minutes Luzon ng flip top. So ngayon, ang papanorin naman natin ay Vicente versus Blazer. Let's go! Battle review. Like, comment, follow, subscribe, kahit ano. 88 Friar QC ay representante ngayong gabi. Lahat ng mga ko para kay Vicente. Vicente, para ako brands, black bandana, safe clothing, Ito pala si Vicente, galing Motos yata to lumalaban. Tapos si Blazer sa FRBL na liga. Mga liga yon. So magkaibang liga to galing. Vicente at Blazer nagtapat sa flip top 1 minutes. address clothing. Siyempre, flip top here nga pala. At sa kaliwa naman, Pililla Rizal represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Blazer. Third matter, sa Hey Rizal, kabayan! Damugal, Pililla represent, mamaya na iba. Shoutout sa FRBL at Modus. Hindi na sila nag-coitos, pinag-usapan na lang nila. Hiningi ni Blazer mauna, pumayag naman si Vicente. 1 minute Luzon, pakinggan natin unang banat. Blazer. Malinaw ba? Magaling ko pakuha. Vicente Bago ba? ako magsimula, paagaw muna. Siya si Ken Buenaventura. Porket Ken kilala ng Street Fighter. Ulula, sarap bugbugin itong kuskusin. Tinanong ko si Ari kung pwede ko siyang suntukin at comboin. Sagot niya, Shoryuken. Okay, Ken, Street Fighter references yung mga binitawan ni Vicente sa intro niya. Si Ken, character sa Street Fighter. Shoryuken, yun yung tawag sa move dun sa Street Fighter. Tapos tinanong niya si Ari kung pwede niyang gulpin, no? Sure you can. Pwede, parang ganun. Sure you can. Parang Hadouken yun eh. Sure you can. Okay, solid. Triskel yun! Kaso parang kontra sa inyong fraternity, Chong. Kasi pag sinerch yung FB ni pare ang lalabas, Blazer de Leon! Pues wala nang ibang hayop ang matitira sa round kahit gumawa ka pa ng bagong account. Kasi pag sinapa ko tong Triskel yun, right as 6 feet, Chong, you see him, lion, the ground is bagong sa clown! Lion nga, no? Lion the ground. Okay, ganda ng wordplay dun. Pero medyo hindi ganun ka lalim yung wordplay. Pero yung pag-deliver kasi ni Vicente na ang angas ng dating niya, nagiging nakakadagdag sa parang puntos. Hindi Sa ko na kailangan Sa pa. lion, the account kasi pag sinapa ko tong Triskel yun, right as 6 feet, Chong, you see him, lion, the ground is bagong sa clown! Hindi ko na kailangan ng overtime o wala ng pahinga. Siya'y tinarantado lang hiya. Kasi kahit mismong Labor Day nung Mayo 1, tinatrabaho pa kita. O anong pasok ba? Let me settle blast. Ako yung may bigger chance kaya patuloy na nag-e-enhance ikaw. This could be your first and last pero depende sa inyo yun. Kung hahayaan nyo ba siya magkaroon ng second chance. Kasi kasabayan mo sila M-Site at ilang odyab dito sa liga. Aminin mo na kung di dahil sa motos, kinangina mo ka, di ka pa rin maiispatan ni Enigma. Pero malakas daw sa Christian tong idol nyo. Kaso waking pinali ang prophecy. Katulad ngayon, makikipagsagutan siya sa God. Kita nyo naman tong blasphemy. Bakit nakapag 1 minute, parte na ng flip top? Nyak! Ito yung mas nakakatakot na baka hanggang dyan ka na lang makakaabot. You're representing Pililla, pero Pililla nga makakapasok! Gandang ender nun. You're representing Pililla Rizal. Pero Pili lang makakapasok. Parang ayaw papasukin talaga ni Vicente to si Blazer dito, no? Parang sinasabi ni Vicente, hanggang dito ka lang, first and last chance mo na to, boy. Tignan natin kung anong bibitawan ni Blazer dito sa round 1. Pero round 1, solid yung round 1 ni Vicente. Ang dami niyang sunod-sunod na punches doon, di siya tumitigil. Agresibo, tapos yung mga wordplay, yung rhyming, pasok lahat. Panoorin natin yung round 1 ni Blazer. Galingan mo! Pakinggan natin. Next! Nauna na si Manda at Rapian para ipag
nag-reserve ako ng pwesto. FRBL gods, alam nyo na kung sino pangumpleto. Baka sabihin, pinag-tryouts, buksan yung diwa sa konsepto. Na bago'y presenta sa market ang Blaze, talagang dadaan sa proseso. Kaya rekta na't walang palakok, pero bumubusog ang written. Sa kumparahan, balat pa lang ay mas nanunuot ang sining. Iba yung nagsusunog ng kilay sa nagtutubog ng ipin. Pangalang apat ang katinig, siya pang tumutunog ng lihim. Masamang damo sa aking init, tila maghapong bilad. Grass fire, ramdam ng puno'y nakakapasong silab. Para napahamak ng dahil sa Pangulo, General sa pasong tirad. Nakipag-islaman ka sa tunay, tas ang hinamon jihad. Nilabasan ka ng God fear. 7 days preparation, o madalian sa pagkalap. 7 days of creation, pero mga bara na pangwasak. Ngayong buo na yung disenyo sa isang elemento na pangtarak, pwede ka na magpahinga ngayong nasa araw ka ng sabat. Grabe, siksik ng technicality yung mga lines ni Blazer dito. Ang ganda. Talagang sulit, no? 1 minute lang. 1 minute 6 seconds lang, pero siksik talaga sa mas technical yung mga verses ni Blazer. Tapos para sa akin, pantay lang yung nila, yung tawag dito, yung quality, pantay lang yung kung paano mag-deliver si Blazer at si Vicente. Ang style ni Vicente parang aggressive na maangas. Kay Blazer naman, parang simple lang. Simple lang na technical yung mga pinagsasabi niya. Pero para sa akin, round 1 dito, tabla. Tabla lang muna. Panoorin muna natin round 2 ni Vicente. With First 345, Ads muna, syempre. itutubuhos natin ang nutrisyon. Makakapagpahinga ka na ngayon, nasa araw ka ng Sabat. Yung anak mo! Wag na. Yung anak mo! Wag na. Baka mas sumakit pa lahat, Chong. Ba't ko naman ito dama yung anak mo? Alam ko namang wala kang pakialam doon. Oo, yung asawa niya't anak sa iba na nakatira na household. Wala na raw kasing paninindigan tong gurang nakak-old. Siya si Ken Buenaventura, tandaan nyo. Hastang binata, hayahay sa pagkakahilata. Habang nagpapakita ng pride si Ken, pinipilahan naman yung asawa niyang maladiwata. Oo, maraming tumitira. Covered court, pinababayaan niyang makascore mala. Open notes, okay lang daw na maging tigang siya. Basta yung kanyang kapares, overload. Ang dahilan, nasa poder ka pa rin ng ama mo, gurang ka na. Masyado namang spoiled na anak to. Eh pag nagsushort yung laman ng bulsa mo, ama mo pa yung nagkakargo. Hindi na to maabot pa ng boxer. Kasi alam ko namang hindi ka makakapalag. Kaya paano magkakasupporter yung blazer kung wala namang bayad? Sabi ko short, cargo, boxer, supporter, ano? Nanuot na ba yung bars mga pare? Ironic na pantap yung blazer pero sa pambaba siya nadali. Pero sa pambaba siya nadali. Fuck that, bro. Pero sa pambaba siya nadali. Ironic na. Kaya Mr. Buenaventura, fuck you! Ini-spoil mo pa ito, may edad na monkey. Utak mo may gasgas na ng konti. Pinubuhay mo pa rin itong may 40 edad anyos mo na anak kasi naniniwala kayong life starts at 40. O dalawa silang tinamaan ng sapat sa pandadamay kong sagad. Inuna ko nang itumpa yung ama para wala na makitang tata yung anak. Galingan mo! Wala ba na? Pakinggan natin. Para wala nang makitang may tatay yung anak. Tatay yung anak. Tapos tatayo. Stand up. Tatay yung anak. Grabe. Ganda rin ang round 2 ni Vicente. Tinuloy niya pa rin yung aggression niya. Tsaka yung sunod-sunod na pagpukpok. Ngayon naman may halong personals. Dinamay niya yung asawa, anak, tapos yung tatay ni Blazer. Panoorin natin yung round 2 ni Blazer. Yo! Sa gantong porte, salat. Sa uniforme, balat ay sipat na agad pagtulo.
sa rap. Mga chick kundi homeless, panay hostess lahat. Sa rap contest, naka 4X at Cortez na black, pero peke ang tigas, naka faultless na cap. Proud na Tondo represent, kahit nahilaw pang husto. Nasa Diyos ang papuri na nagpalitaw ng hudyo. Sa kanya yung cheer at basbas, habang ligaw kang multo. Diyos, nasa Diyos ang papuri. Si Diyos, taga-Tondo rin na rapper eh. Parang yung sinasabi ni Blazer, mas sikat daw yung Diyos. Siya yung talagang nagtaguyod ng Tondo sa battle rap scene. Yun yung sinasabi ni Blazer dito. Mas kilala si Diyos kaysa kay Vicente. Balik natin. Nakap. Proud na Tondo represent, kahit nahilaw pang husto. Nasa Diyos ang papuri na nagpalitaw ng hudyo. Sa kanya yung cheer at basbas, habang ligaw kang multo. Hindi ikaw kundi si Diyos naging sigaw ng Tondo. Tapos namimisigal pa yan sa motos, pero hindi nayo kay Larry Kinaro yung angas na wala ang pagka-natural. Galing nga pa sa lugar ng matatapang o matapang kapag nasa lugar, kaya yung... Galing nga ba sa lugar ng matatapang o matapang pag nasa lugar, kaya pilit yung karakter. Takot na nag-boost ng mababang moral. Kaming nasanay sa kahayupan, kadalasan mga nasa rural. Kaya tong beast, nasa hit list. Palag kahit wala tong presyo. Born to Kill the Devil, parang album lang ng ghetto. Ito'y hitman sa kapwa hitman. Toto'y golem kay Salonga. Pagbigay ng time and place, massacre, mapa 530 Santa Rosa. Limpan at pakinggan natin. Yeah, patapusin mo natin Are ito you napakaangas struggling na with designing ads. structures with multiple geometrically identical joints? Yung mga miyo, Ganda lang round 2 rin ni Blazer. Si Vicente, nagtuloy-tuloy siya doon sa aggression niya. Hinaluan niya ng personals, tapos yung mga nilarong salita rin, no? Yung tatay yung anak, yung sinabi niya sa dulo. Ito naman si Blazer, kung tutuusin or kung papakinggan ng maigi, mas technical or mas mahirap yung mga pag-construct niya ng mga lines. Pero medyo nagaano lang si Blazer dito, parang kumbaga sa delivery, doon siya nadadali ni Vicente. Pati doon sa stage presence. Tapos si Vicente naman, nadadali siya ni Blazer doon sa technicality. Ang ganda kasi ng mga sinasabi ni Blazer eh. Yung kay Vicente medyo may pagka generic. So bibigay ko muna tabla pa rin tong round 2. Medyo dikit sila. Round 1, tabla. Round 2, tabla. Panoorin natin yung gagawin nila sa round 3. Baka ito yung maging deciding factor. Round 3, Vicente. Limpan at pakinggan natin. yung mga miyo sa reference niyan, tatandaan na nun. Tsaka ba't ko iituloy yung sigaw ng Tondo eh, ngayon ang wawak na nun. Round 3 again! Pinakilala ka dito bilang jowa ni Lux. Why, tol? Ginagawa ka na lang content dito, pre. Ironic na ikaw yung gumamit ng Lux, pero yung maitim pa mismo magpapakita sa'yo ng flawless victory. Tingnan nyo naman kasi yung tattoo, ano yan? Para maging scary, tol, gagawin yung skin terrible. Ako, wala man akong tattoo, pero alam nila na pag ako gumamit ng incredible. Kakagamit mo ng tinta, naging tinta siyang malagim na. Sige nga, kung proud ka sa tattoo, palagay mo sa noong taragis ka. Ink, ang ganda ng sinabi niya about sa tattoo. Tapos ink, pag ako nag-ink, incredible. Tapos yung about sa tattoo, ito yata yung panahon na nag-trending yung sa Taragis na takoyaki. May nagpatato sa noo niya ng yung Taragis, tas yung magbibigay raw sila ng 100k para doon sa magpapatato sa noo ng Taragis. Yun yata yung panahon na to. Kung proud ka sa tattoo, palagay mo sa noong taragis ka. Nakipag-Star Wars sa Espero kang panagmulaning mo. Ito ba ninyo? Kasi papakita ko bigat nitong dark side kayong May 4, kaya may the force be with you. Proud kang 1 minute ka na, Chong? Pwes, ikay mali ng panahon. Araw ko to at walang pakinabang tong blazer, iba yung init ko ngayon.
Sisiguraduhin kung di ka na makakaporma ngayon lalo't sa akin pa humantong. Alam nyo namang hindi mag-fit in yung blazer sa gantong klaseng okasyon. Kasi ito yung pasabog ko sa nagsabing pinamit ang expectation. Ano, kamusta brother? May pa-blazer-blazer ka pang nalalaman, di ka naman tinukod sa battle. Kaya kahit di na magsutin tayo tong stupid guy, may dusa pa yung kasabay. Inadya niyang ibigay yung blazer ngayong May 4 kasi may formal na mamamatay. Let's go! Dami niyang nalaro sa araw na yan, no? May 4 pala yan ginanap. May the force be with you. Tas yung may formal tong mamamatay. Ngayong May 4 kasi may formal na mamamatay. May formal na mamamatay. Let's go! Oo, motos ang pinasok! Flint, hindi! Salamat Sight, salamat Arik sa chance ang binigay. Sa dating bata na nangarap, nag-ipon at naghintay. Hanggang maisigaw ko ngayon sa harap yung lahat ng flip-flop magiya. Ganda ng round 3 din ni Vicente. All 3 rounds na maintain niya yung ganong klase ng energy, no? Hindi niya na maintain, tumaas pa lalo. Yung style niya, litaw na litaw dito, nag-stand out yung pagiging aggressive niya, yung pag ano niya sa stage, yung paglakad-lakad, ang dami niyang galaw, tas yung kung paano niya dinideliver, ang linaw. May mga ano lang, talagang generic lang yung ibang mga binabanat niya, eh. Parang yung sa mga round 1 to 3 niya, narinig ko yung Dewata, yung Taragis, yung Lux White. Parang generic yung mga ano niya, ginagamit niya ritong sandata. Pero ang ganda ng ano niya, ng yung kitang-kita mo yung confidence niya, tsaka yung energy niya, lakas. Panoorin naman natin yung round 3 ni Blazer. Tingnan natin, tsaka tayo mag-decide kung sino panalo para sa atin. Dinamay pa si Lax. Ay na, pambobo na estilo. Obe, ano masasabi mo rito? Ano naman kung naging jowa ko siya? At least yung lalaki ko gwapo. O sino dito mas gwapo kay Dozer? Wala! Abang pangit mo, gago! Naka-ready eh. Parang ano na eh. Ano, pinag-practicean talaga nila pag dinamay ka dito, Lax. Bigyan mo ng 4-bar setup. Yo! Ang hip-hop sa Pinas, isang malaking paaralan. Hubugan ng tala sa talento. Mga bara sa kwaderno, may kaalaman na katerno, may luma at bagong tipan, ikaw sang aral ka nakasentro. Ako old school man o new school, naka-enroll ako sa pareho. At kung napata mo si Dave Denver, pasalamat sa kabilang banda. Ngayong popular na tirador ang kasarguhan, bawal ang maling tansya. Walang kaba sa pagtumbok pagkat sanay maging asta. Natakot ay naging armas, kaya ngayon pamilyar na. At Natakot. Tako sa bilyar. Tapos natakot. Yung scared. Tapos ano yun? Naging pamilyar. Pamilyar yung parang ano yun eh. Sa bilyar din yun eh. Kalimutan ko na ibig sabihin nun. Pero yun, double meaning. chat to sa akin 3 weeks ago. Ginagamit yung MB niya para manghingi. Aba ng pupulis ka, beast. Aba ng pupulis ka, beast. Kung puro pera lang alam, mas bagay kang numismatist. Yung beast, may monkey business. Much clever mang bait. Pero yung gustong ungguyin, super saiyan basta sa level pa ng ape. Aggression laban sa talino. Paanong punto nyo titimbangin? Sige, pasok sa laboratorio kong kartel kung saan laman yung titilarin. Parang Oplan decapitation sa unang ulo na pipitasin. Parang nagtatarya ng item bilang bisyong hihimayin. Sabi nga, ginawan. Parang nabitin ako dun sa round 3 ni Blazer. Siguro dahil may time nga rin dun si Luxuria na bumanat, no? Pero nabitin ako. Para sa akin, round 3, Vicente to. Round 1 and 2, tabla sila. Round 3 kay Vicente. Parang na-overpower lang ni Vicente ng yung aggression niya, tsaka yung dami niyang binitawan na linya, tapos yung energy niya, pati yung ano niya, mga punchlines niya, pasok lahat. Effective sa crowd, effective sa mga manonood, nakuha nilang lahat. Tapos si Blazer, yung technicality niya nandun pa rin,
Pero yung ano, yung tawag dito, yung delivery lang siguro. Yung delivery lang kaya niya pang iangat or improve. Yun lang para sa akin. Panalo dito si Vicente. Pakinggan natin yung mga judges or kung sino yung nanalo. Naman, 1 minute Luzon, 2. Vicente versus Placer. Nag-iis pang best para sa kanilang pareho at para sa laban. Napaka-solid. Pakilang laban na ngayong gabi na para sa akin, panalo tayong lahat. Pero ang boto ng Urado, 2-1, magigay para kay Vicente. Yo Vicente, shout out. Yun nga, dikit lang. Close fight. Pero sa yung round 3 yung pinaka nag-decide para sa akin. Round 3, Vicente yun, malinaw. Round 1, 2, dikit. Pwede mapunta kahit kanino eh. Round 3 kay Vicente. Yun. Hanggang sa muli, like, comment, subscribe, follow kahit anong gusto nyo. Let's go!